morning. Dito na tayo sa release point. Open area, good weather. Ayan. Nandito na tayo sa Pagudpod. Okay. 6:30 tayo magre-release ha. 6:30 na. Okay, bibili ako tatlo ha. Isa, dalawa, tatlo. Okay, release. Tandaan lang. Good luck sa lahat. Eh, yan o. Tuloy-tuloy yung nila. Ang bilis na wala. Lampag, lampag. Check rates nyo ha. Eh, bilis na wala. Amikot. Okay, good luck sa lahat nagpuli, sa lahat na sumali. Okay, thank you. Isang magandang umaga po sa lahat. Bali ngayong araw, pang 6 lap derby na ni 141. Bali ang release point nila ngayon, Pagudpod, Ilocos Norte. Distance ito, 436 kilometers. Na-release yung mga ibon natin ng 6:30 ng umaga. At base sa forecast natin ngayon, ang pawian pa ng mga ibon natin sa bilis na 12:30 pa ng tanghali. At dahil maaga pa naman, i-update ko muna kayo sa naging lagay ni 452 kung kamusta na nga ba siya at kung ano nangyari sa ibon natin. Bali nitong 4th lap derby natin, dito hindi pinalad na makauwi si 452. At ang naging dahilan ng hindi pag-uwi ng ibon natin na si 452 ay dahil nahuli na pala siya nitong mismong abangan natin ng 4th lap derby sa may bandang May Kawayan, Bulacan. At dito na nag-comment yung isang concerned viewers natin na si Sir Rodrigo Del Rosario. Ayon kay Sir Rodrigo, nakilala niya si 452 dahil sa palagi siyang nanonood dito sa YouTube channel natin. At dito na rin ako piniem ni Boss Del Rosario para makumpirma ko kung si 452 nga ba talaga yung hawak niya na ibon. Bali dito ko na rin mabilis na kumpirma ni si 452 nga talaga yung hawak niyang ibon dahil sa itsura nito at sa mga tatak sa pakpak nito. At ayon pa sa kanya, muntik na rin daw katayin yung ibon natin na si 452. Kaya dito na siya nagmagandang loob na bilhin yung ibon natin na si 452 para maisalba ang buhay niya. Bali ito yung mga naging usapan namin ni Boss Del Rosario tungkol kay 452. Bali sa concerned viewers natin na si Sir Rodrigo, taos puso ang nagpapasalamat at sumasaludo sa kabutihang ginawa niya sa ibon natin. At ang hinala ko sa ibon natin, posibleng tumukod siya sa kung saan dahil ang karaniwang ginagawa ng mga ibon natin kapag tumutukod, nagaanap sila ng mga kain nila o maiinom. Malaki ang posibilidad na ganun ang nangyari sa ibon natin dahil sa mga nakaraang derby natin, makikita natin na tumutukod talaga si 452. At kung sakali rin na hindi siya nahuli nung mismong araw na yun, posibleng nagawa pang makauwi ni 452 dahil sa may bandang May Kawayan, Bulacan na lang siya nahuli. Bali ito yung short video ni 452 na nasa pangangalaga na siya ni Sir Rodrigo. Okay. Uy, hindi ko. Yung steady mo lang.
tatak niya. Yan. Yung tatak niya, oh. Idol, ito yung tatak mo. Idol. Yan. 452. At bandang 1 o'clock ng tanghali, nagumpisa na kaming mag-abang. Maya-maya pa, dumating na yung cut-off natin at hindi ko na rin nahintay pa na umuwi si 141 dahil kinailangan ko na rin pumunta ng Caloocan para doon na ulit mag-stay. At para maging updated pa rin ako kung sakaling nakauwi na si 141, sinabihan ko si Utol na litratuhan niya at videoan niya si 141 kung sakaling umuwi yung ibon natin. At sa hindi malamang dahilan, habang nandito ako sa Caloocan, nararamdaman ko na parang nasa loob na natin si 141 dahil kanina pa ako hindi mapakali sa ginagawa ko. Sa mga oras na to, talaga namang napahiyaw na ako sa sobrang tuwa dahil hindi ko inaasahan na magagawa naming makapag-finisher sa Pagudpod, Ilocos Norte. Was too young, and I didn't understand that you I can't wait.
bleeding, when your heart's bleeding. At bago ko lang tapusin ang video na to, gusto ko lang pasalamatan yung mentor ko na si Kuya Romel dahil sa paggabay niya sa pagkondisyon sa ibon natin at sa tamang sistema na dapat gawin para sa mga ibon natin. Bali dito ko na po tinatapos ang video natin ngayon. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa panonood.